Karaoke muna nga tayo, sige nga, oh, pampainit kasi meron pang pampainit na isa, eh, Senadora Leila de Lima naman, eh. Oh, dito tayo naku, mga bossing, sakit. Roque! Ayan na po, kakapasok lang na balita. Roque, hindi 'to magugustuhan ni Roque, mga kababayan. Pangalawa, hindi din 'to magugustuhan ng mga DDS. Mag-iingay na naman po ang mga DDS, "Naku, pinupulitika niyo." Oh, si Roque, ganyan na naman po ang sisigaw niyang mga 'yan. Kasi karamihan po diyan hindi naiintindihan kung bakit inaaresto o kung bakit po pinapahagilap o kung bakit nagtatago si Roque, 'no? Wala lang, hype lang sila. Alam nila nagtatago. Tapos sabay sasabihin, "Eto, isa si Roque sa biktima ng pamumulitika ng gobyerno ng Pilipinas. Eto, isa si Roque, sa sinisikil." Kasi yun yung sinasabi, 'no? Nakatuon lang ho sila sa sinasabi ni Roque nung mga DDS, mga kababayan. Kaya sila, ang pagkakaalam nila, sinisikil ng gobyerno ng Pilipinas si Roque. Hindi na nila maintindihan na binibigyan po ng boses si Roque upang ipaliwanag ang kanyang sarili doon sa Kongreso. Kung ang mga kaperahan niya ba ay galing sa Pogo o hindi. Nagyabang si Roque. Ipapakita ko po sa inyo ang ebidensya ko, yung mga dokumento, mga papel. Dadalhin ko po sa susunod na hearing. Nung sumunod na hearing, nagtago na. O di po ba? Tapos, lumabas ng Pilipinas, ipinangangalandakan na sinisikil daw siya ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi ho, mga kababayan, Roque, meron tatlo akong puntos na nakikita kung bakit sabit si Roque sa Pogo, eh. Unang-una, mga papeles, dokumento nilang dalawa ni A.R. de la Serna nakita sa loob ng Pogo. Diyan ho nag-umpisa yung usap-usapin na bakit si Roque ang napiling isama doon sa paglabas ng bansa, si A.R. de la Serna, mga kababayan, di ba? Oh, nasa loob ng Pogo yun. Pangalawa, mga bank accounts ni Roque, mga kababayan, nakita din sa loob ng Pogo. Diyan din tingin ko nag-umpisa yung sinasabing bakit kayo may joint account ni A.R. de la Serna? Kasi sabi ni Congressman Acop, ang nakikita ko lang gumagawa ng mga joint accounts is yung mag-asawa, magjowa, mag-asawa, magjowa, magkapatid, magnanay, magtatay. Kayo, mag-ano-ano ba kayo ni Roque? Naku, yung pagkakatanong na gano'n, medyo siguro kung saan man lupalop na nagtatago si Roque nung panahon na yon, baka nag-blush si Roque ho, mga kababayan. Pangatlo, yung in-check na nakita po sa loob ng bahay doon sa Benguet nila Roque. Sinasabi nila hindi sa kanila nakapangalan, pero incorporators po sila ng bahay na yon, mga bossing. Dahil nakapangalan yung bahay sa PH2. Under PH2, sila lang din po ang mga nakapangalan. Siya at ang asawa niya. At yung iba pa. Kaya po, may connection talaga, mga bossing. At ang Pogo ngayon, di ba may mga nakikita ho, mga kababayan, na mga torture hub, na mga tao, no, magpapadala sila ng tao para magtrabaho sa Pogo, ang palalabasin nila doon sa tao habang nandoon pa lang sa kanilang bayan at nire-recruit nila, maayos ang trabaho sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, Pogo. Tapos papagawain na sila ng mga scam, yung mga ganun ho. Diyan ho sumabit si Roque, mga kababayan. Kaya po may kaso si Roque na qualified human trafficking. Nakita nyo yung pagkakasunod-sunod ho? Kaya paano sinasabi ni Roque na siya ay pinupolitika lang? Ayan, basahin natin, mga kababayan, Naglabas ang Angeles City Court ng arrest warrant laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa kinasasangkutan nitong human trafficking cases. Kaugnay ng mga operasyon ng Pogo sa Pampanga. Kawawang Roque. Wala ng Pogo, wala pang Pogi. Wanted pa.
Official na po nating pwedeng sabihin mga kababayan na si Harry Roque ay wanted po. Mga bossing, dahil pinapaaresto na po siya. No? Dahil batas na po ang nagpapahanap sa kanya. Ngayon, Mark, nasa ibang bansa eh. Diyan na po papasok ang makikipag-ugnayan. Ang Pilipinas sa Interpol. No? Maaari, posible, na makipag-ugnayan sila sa Interpol, mga kababayan, para kunin si Harry Roque. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagpapakita ni Roque doon sa The Netherlands, no? At paghingi ng asylum ni Roque, parang pinaliit niya yung mundo. Ngayon, alam na kung saan siya hagilapin. Di po ba? Baka mamaya, syempre, si Roque nandiyan sa The Netherlands, no? Tapos, ang gobyerno ng Pilipinas nakikipag-ugnayan na sa The Netherlands. Meron pong kaso yan si Roque dito. Tapos, eto po ang explanation namin dito, ha? O ngayon, naku, eto, tapos bukas po, no? Anong araw ba ngayon? Sa araw ng 15 ng Mayo, ilalabas po ang warrant of arrest dyan. Pwede po ba pakihold na po si Roque at wag na pong palabasin sa The Netherlands? Nag-okay ang The Netherlands. Hold. Kasi, eto ang Pilipinas, kumpleto naman sila ng pagpapaliwanag, pati yung mga pagpapakita ng ebidensya na si Roque ay binigyan ng pagkakataon na magsalita sa Kongreso para ipakita o ipaalam yung tunay kung saan nanggaling yung pera niya. Yari. No? Baka lalabas pa lang ng border si Roque, harangin na. Asa na po kaya si Pogi? Siguro okay na yung buhay niya, no? Siguro labas na din siya, mga kababayan. Hindi natin sigurado. Pero wala namang balita kay Pogi. Di po ba? Ngayon po, diyan pumapasok, mga kababayan, yung naging natin, yung naging tugon natin sa hiling ng Interpol na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Bakit to? Kasi ganito yan, mga boss, no? Ang ICC humingi ng tulong sa Interpol, nakipag-ugnayan sa Interpol. Ang Interpol nakipag-ugnayan, no, sa PNP, mga bossing. At siyempre, sabi nga po ng gobyerno ng Pilipinas, ng DOJ, kapag ka ang Interpol ang nakipag-ugnayan natin sa atin, nakipag-usap sa atin, hindi natin pwedeng hindian niyang mga yan. Sa kadahilanan na pag tayo ang humihingi ng tulong sa kanila, pinagbibigyan natin. At pasok tayo at kasali tayo sa Interpol. O di po ba? Ngayon, nung pakiusap ng Interpol, meron kaming kailangang arestuhin dyan sa Pilipinas, matutulungan nyo ba kami? Kung yun hindi pinagbigyan, baka etong kay Roque, nung kami nakikiusap sa inyo sa dating Pangulo, aarestuhin namin. Hindi nyo kami pinagbigyan. Tapos ngayon, hihingi kayo ng tulong sa amin para kay Roque. Di ba, Pino Dido? Ngayon, pag nakipag-ugnayan, si Roque, kompleto na kayo, ebidensya, dokumento, napapayagan ng Netherlands. Meron na, eto na. Sige, kami na ang bahala. Nakita nyo ho? Kaya yan kay Roque, naku, para ho sa akin, talagang pinaliit ni Roque yung kanyang mundo dahil doon sa pagpapakita. No? Pagpapakita niya doon sa The Netherlands na nandoon siya. Kailangan natin dati nasa loob lang ng Pilipinas si Roque, pero nagulat tayo, nakaabot na ng The Netherlands. Roque! Anong gagawin? Sabi mo naman, di ba? Lame duck na ang ating gobyerno. Kumbaga, wala nang kwenta. No? Nag-aantay na lang na matapos yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Iuwi mo na ang sarili mo, umuwi ka na. Total naman, lame duck na, lumalakas na kayo. Wala na magagawa sa iyo ang gobyerno. Di ba, mga kababayan? Sa oras na to, mga boss chief sir, siguro si Maharlika nanggagala ite. Kaibigan niya si Roque.
Kasama niyang gumagano, bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Kasama, di ba sila? Eh ano naman nasasabihin natin kay ano? Sabi ni Ma'am Imelda Tolentino, bring her home. Roque. Oh. Yan po sabi po ni Ma'am Imelda Tolentino. Bring her home. Oh. Kapara kay Harry Roque. Di ba? Ma'am? Ay naku, bring him home pala. Sorry. Ano sabi ko? Bring her home. sorry. Kala ko bring her home. No? Paumanhin ho. Bring him home pala. Kala ko bring her home. Roque, uwi ka na daw. No, wag mo nang pahirapan pa.